Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Isang karangalan na makasama kayo 42,054 barangays ng buong Pilipinas para pag-usapan natin ang mga naaangkop sa Local Government Code nang sa ganon maayos natin ang serbisyong barangay. Kasama ang ating napakaganda at napakagaling na kagawad, Marie Formentera Ferrer. Maraming salamat po, Kags Butch. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang pinakabago nating co-host at pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Mapagpalang araw po mga kapwa ko servant leaders. Andito po kami para magsabi na sa ating panunungkulan may tinatawag na performance speaks. Dito nyo maririnig yan sa barangay tayo. Wow, maraming salamat. Alam nyo, kitang-kita nyo naman sa inyong mga screens at kulang kami ngayon. Wala yung aming baby, si SK Mai Salazar, sapagkat marami siyang trabaho dito sa GNN na kanyang tinatapos lamang. Pero next week makakasama na natin. SK, ingat ka dyan, ha? Yes. SK, ingat ka dyan. Hello, SK May. At yun nga po, gaya ng dating na pag-uusapan o nagsisimula na ang second reading sa Senate Plenary Session number 22-A as of September 16, 2024 for sponsorship na po ang Senate Bill number 2816 under Committee Report number 317 entitled An Act Setting the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan and for Other Purposes. That is sponsored by Senator Amy Marcos. Ayan, thank you, Kags, no? Alam nyo ba na hindi na ako pinapatulog nitong topic na itong term setting na to? Ayan, dahil na-miss natin sa SK May, nadiretso na natin agad mga kabarangay ang usapan ngayong hapong ito. At napakainit talaga, Kags, kasi everyone is waiting kung ano na ba talaga ang latest update. Actually, it's not the latest update anymore. They wanted the result kung ano na ba talaga ang magiging sitwasyon ng BSKE 2025. Alam mo, totoo niyan, naabangan din natin. Lahat tayo nag-aabang, 24 hours na nga yung tanong sa atin, 'di ba? Nakikita niyo naman na tuloy na ba? Ganito ba? Well, second reading nga po, ang naging problema noong September 16, ito lang kamakailan. In-announce nila na for sponsorship speech. Ngayon, hindi natin alam kung nag-sponsorship speech, hindi nila ini-live for whatever reason or I don't know kung natuloy. Pero itong linggong to for sponsorship speech na nga at pagkatapos niyan period of debates na interpellation. So, yun nga sinasabi natin, meron silang ngayong linggo para matapos yan. Hanggang Friday pa naman. So, meron pa silang next week na magbabaycam at magbobotohan. Hindi natin alam talagang photo finish talaga to, Kap. Kasi masyado kasing sumisikip. Pero lumiliit yung chance. Lumiliit. So, talagang pinipilit nilang ganon. Di bale, ito lang masasabi ko. Isang linggo na lang hihintay natin. Merong lalabas na decision dyan. At sa tingin ko mamaya yung atin pong special guest is makakasagot dahil napag-uusapan yung about sa Senate. And now, yung sa Congress kasi, ano na bang galaw? Kasi hindi naman sila pwedeng mag-bycam without both second reading sa both sa Senate and sa House of Representatives. So sa Senate po, alam natin na it's already scheduled for sponsorship na kung saan wala pa pong lumalabas na balita kung ito po ba ay na tuloy or nakansela or na-move ng other dates. But then again, Kap, napakaliit na lang po. Malapit na rin at the same time yung kanilang filing of candidacy. Yes. Basta
kasama namin at mga parokyano ng sa barangay tayo, lagi niyong papanoodin yung mga nakaraan po naming mga episodes para at least makikita nyo kung ano yung mga dumaan na aming mga statements dito sa show na to. Kasi kami, abangers din ho kami. Nakaabang din ho kami kung ano. Kaya minomonitor namin. Kung kayo, meron kayong connect, pwede nyo sabihin sa comment, ganito na pala nangyari. Kasi katulad last week, habang nagte-taping kami, nagkaroon pala ng committee hearing. So, syempre, hindi naman namin malalaman yon. At mas maganda nga na may nagsabi, nagkaroon na ng committee hearing. So, at least na nagkakaroon kami ng information. Andito naman po kami para maidaan sa inyong lahat at ibigay sa inyong lahat kung ano na ba. Though, again, napakasikip na nung chance. Ano na yan? Providential na lang po yan kung anong mangyayari, kung ano nga habulin nila, kung kaya ba nilang habulin. Kags Marie, talagang although meron pa naman next year, di ba? Yes, actually, yun nga yung ipupunto natin, Kap, na given the fact na maliit na yung time para sa pagpasa ng bagong bill na ito, hindi naman po natin maiaalis na after the election, they still have ample of time to prepare kung i-move ba or maaaprobahan ba tong term setting. Kasi definitely, ang postponement is hindi na po usapin because of the Supreme Court ruling. Pero ito naman pong sinasabi natin na term fixing or term setting po for 6 years ay pwede pa rin nilang pag-usapan pero hindi na po sa mga nakaupo ngayon. Yes. Kundi doon na po sa susunod na Congress and Senate. At kung sino yung mga mananalo next term. Yun. Kaya napakahalaga. So, Kaya yung maraming nagsasabi, Kap and Kags, about na kaya lang naman nila ginagawa to is because it's politically motivated and political stand. Okay. Just to get the sympathy and the votes of the barangays. Well, I hope not. I hope that's not the intention. Ako naman, para sa akin, yun talaga yung intention. At saka nagsalita na ako sa The Fourth Estate. Manood nga pala kayo yun at yung iba sa inyo sa barangay tayo na followers namin, pwede ko kayong mag-follow. In-advertise yung sariling show. Sinabi ko na doon na malamang sa malamang more than 50%, 60% na baka maipasa nga ito next week. Kasi para sa akin, walang imposible sa mga nakaupo. Kaya lang dahil nga hindi natuloy yung period of interpellation, sponsorship speech kahapon, medyo parang at kumbaga yung araw na mawala, araw na nawawalan sila at sumisikip yung panahon. At any rate, sabi nga ni Kags Marie tsaka ni Cap Dondon, meron pang next Congress kasi kung mapapanood ninyo yung Partido Federal meeting kagabi ng ating Pangulo, wala man lang mention ng BSKE. At lahat nagko-concentrate, nagfo-focus sa national and local elections. Itong darating dahil nga gumagawa na sila ng sarili ng mga moves, yung mechanics, magkakaroon sila ng secretariat, napakasarap pakinggan. Inaabangan ko talaga kung sasabihin nilang ika-cancel natin or hindi. Pero walang mention. So, lahat yan nakabinbin hanggang September 31 ba? 31 ba? 30 hanggang September 30 next week. So, tingnan natin. Ito pala, katuwaan lang. Mag-comment kayo kung sa tingin ninyo matutuloy o hindi. Pero wag yung comment na nangiinis kayo ng kapwa ninyong kabarangay, okay? Kasi nag-iinisan na naiinggit ka dahil natalo ka last time or kayong mga nakaupo, mga tatamad-tamad, tatamarin na kayo, wag ho ganun. Hindi tayo nag-uusap at nagsasama din para mag-asaran. Ina-analyze natin lahat. Noon nga, Kags, tsaka Kap, diba, a few months ago, maraming hindi nakaalam kung ano yung first, second, third reading. Ngayon, nakikita nila yung movement. So, sinasabi nila, Kagawad Butch. Ito na, nag-ano na sila, nag-committee hearing na mismo. Kita mo? So, natututo tayong lahat at tumataas ang antas ng usapan natin sa pamamagitan ng magandang usapan. Kaya wag ho kayong mag-iinsultuhan.
So, pakilagay sa comments kung aabot ang panukala ni Senadora at ni Speaker for next week. Katuwaan lang ha, hindi yan para pag-awayan natin. Kags Butch, we dito sa pamilya ng sa barangay tayo at pamilya nina, lahat ng opinion nire-respeto namin. So, kung ano man yung gusto nyo ma-postpone o gusto nyo hindi ma-postpone, gusto nyo mahabaan yung term, walang election this coming 2025 para sa barangay, we respect that. At kung gusto nyo naman magkaroon, we also respect that. Okay? Ang importante, medyo tumataas yung antas ng ating mga lalo na pagdating sa politika na pag-iisip. Alam natin kung sino yung gumagamit sa atin, alam natin kung ano yung dapat gawin, nagiging ito yung isang paraan para maging politically mature ang ating bansa through the barangays. Yan. At least sa barangay level, hindi tayo pwedeng sinuhin ng mga nasa taas dahil medyo tumatalino na po tayo. Yan. Yan, madagdag Hindi lang medyo ko, yes, talagang tumatalino. madagdag ko lang Kags and Kap. Babalikan lang natin yung importance of second reading, which is yun yung period of deliberation or yung period of interpolation na tinatawag nga po natin kung ano ang kahalagahan nito. Dahil unang-una sa lahat, maririnig kasi natin yung mga boses ng mga senador, kung ano yung mga questions na I'm sure may mga ibang kabarangay tayo na same questions din. Kasi gaya nga po nung mga previous episodes natin, marami tayong hanging questions na makakasagot lang din is kung mapapanood natin yung debates na ginagawa nila sa Senado. Kaya naman po sa pagdaan ng period of debates at pag natapos na po ito, pagbobotohan na po yan sa third reading, which means it's just a matter of saying yes or no. Kung agree po ba kayo or hindi. At doon na nga po papasok ang kanya-kanyang haka-haka kung papasa ito o hindi. Pero all throughout of this process, malaki ang matututunan natin sa legislative process sapagkat nakita natin paano umusad ang SB 2629, which is yun yung tinutukoy sa atin kanina ni Kags Butch, from filing to public hearing to committee report. And then ngayon, mga kabarangay, nasa plenary na po. Hinihintay na lang po natin at na marinig po natin sa kanila kung ano po yung mga napag-usapan nila. At kung matutuloy ba ito because of the given time na masyado na nga pong maikse ang panahon para po pag-usapan pa ang term setting for BSKE 2025. Ako excited akong marinig kasi hinihintay ko talaga yan. Kasi yung debate na yan, yung period of debates, gusto kong yung tanong natin din na bakit mo kailangan ng 6 years na napakahaba? Ano ba yung mga project na yon na pinag-iisipan ninyong aabutin kayo ng 6 years at hindi nyo matatapos ng 1 year? Yun ang gusto kong marinig sa mga senador. Although hindi natin pangungunahan, pero sa tingin ko may magtatanong yan. Ano ba talaga sa local government code ang aabutin ng 6 years para ma-justify ninyo na nakaupo kayo dyan ng napakatagal at hindi nyo matatapos ng 3 taon sa isang termino? Yan ang pinaka-importanting tanong dyan sapagkat kung hindi mo kayang gawin ng 3 years, hindi mo kayang gawin ng 6 years yan. Kung hindi mo alam yung vision at saka magpapatayo ng ospital, walang may budget na paggawa ng ospital kahit sinong barangay sa NCR o sa probinsya. So ano yun? Yan ang pinakamahalagang tanong na itatanong kay Senator Amy Marcos na malalaman natin din kung yung galing niya para i-justify yung 6 years na ibibigay sa ating mga barangay officials. Ayan ang pinaka-importanting tanong na inaabangan ko na mangyayari sa Senado. Kags Butch, maganda rito, sila magtanong sa barangay tayo. Yung mga congressman saka mga senador. Para malaman nila. Kasi ang dami talaga nagko-comments So yung mga komento nyo, sasabit namin. Ayan, tingnan nyo. Gano'ng karami yung may ayaw, gano'ng karami yung may gusto. Balaha na kayo. Kay Batman. Palagay ko maraming senador doon na maraming senador tsaka maraming congressman sa House nag-uusap sila na ang intention nila yung boses naman ng may ayaw. So yun ang mga itatanong nila
sa mga nag-i-sponsor niyan. At doon magkakasubukan kung papayagan nga makalusot itong bill na ito. Again, may second question dyan. Gusto yung pa ba nilang magtanong ng may ayaw? Gusto nilang i-railroad yan. Yes, yes. Ganun na nga. Ang problema nito hindi mo basta-basta ma-railroad kasi meron tayong legislative prerogative na dapat time-honored yun na sinusunod ng sino mang nag-i-sponsor author. Halimbawa, kung ako author ng ito, 6 years setting of term, hanggat nais ninyong magtanong, hindi pwedeng patayin ang period of debates. Hindi pwedeng i-close. At sabihin, hindi ako pwedeng tanungin. Hanggat may nagtatanong kahit paulit-ulit ang tanong na yan, hindi pwede. Kasi yun ang respeto sa legislative prerogative na tinatawag. Kaya, hindi natin alam kung matagal ang debate na yun. Pero kung nag-uusap na sila behind the scenes, at sasabihin, konti na lang ang tanong ninyo, ha? At sasarado na natin yan at magbobotohan na tayo. Yun, ibang usapan yun. Pero if they are truly serious, dapat tanungin nila yung mga tanong ng maraming tao. Ano yung 6 na taong aabutin kayo na project para tumagal kayo dyan? And lastly, bago basta consistent kami rito. Yung mga gustong kumandidato na wala namang pwesto, dire-diretso nyo lang yung tulong nyo sa tao. Dire-diretso lang yung yung ginagawa nyo. Kasi doon makikita yung puso nyo sa pagsisilbi. At yung mga incumbent naman, dire-diretso nyo rin yung pagsisilbi nyo. Wala nang wag na tayong umasa pa doon sa kung ano sasabihin nila. Basta dire-diretso yun, bonus na lang yung mga magiging kalalabasan nung sa Senado saka sa Congress. Iyon, ikaw na. Kaya naman po mga kabarangay, sana nga po talaga matapos na ang usapin pagdating po sa term setting. Ngayong buwan ng Setyembre, masyadong Tagalog, okay. Ngayong month of September po, sana mapag-usapan na yan at matapos na yan. Pero mga kabarangay, wag po kayong mag-alala dahil marami pa po tayong pag-uusapan, lalong-lalo na yung ating balik-aral na kung saan marami po kaming inihanda na matitinding lineup para sa inyo. Ngayong araw na ito ay makakasama po natin ang atin pong Congressman of Bicol, Saro Party List. Walang iba po yan kundi si Honorable Brian Raymond Diamsuan para pag-usapan natin mamaya yung about sa term setting discussion and BSKE. And on September 25 po, ang paborito po nating lahat, ang atin pong COMELEC Attorney Ronald Santiago. Attorney Boom, hello po sa inyo. Hi, Attorney Boom. Yes. At syempre, on October 2, magkakaroon po tayo ng guest from Laguna, a city councilor na kung saan po marami na siyang naipasang legislative bills for barangays. And October 9, kasama rin po natin ang mga barangay secretary and barangay admin to know what are the duties and responsibilities. At on October 16, pag-uusapan na po natin kung papaano gumawa ng budget requirements ng mga barangay. And of course, on October 23, ito po meron po tayong isang undersecretary from the office of the for the alternative dispute na kung saan ito po yung katarungang pambarangay. Ayan, kita nyo na yung nabubulol na tayo. Kaya namimiss ka namin. Kaya SK may namimiss ka namin. At saka bumati muna tayo sa ating mga nais magpabati at ating mga kaibigang mga public servants. Kay Kags Jojo Garcia ng Barangay Pasong Kamatchile, General Trias City, pati na rin kay Consikap Joey Sinsay Karampot, Kags Jojo Garcia, Kags Lester, Sean Brolagda, at saka kay Kags Efren Habak Barquilla, Kags Gabriel Columna. Kasama na rin si Kagawad Lester Escocia from Barangay 173, North Caloocan, Kagawad Tony Buds Bautista ng Sorsogon, at saka ito may special request po ang isa nating kagawad na nais si Kagawad Marie ang bumati sa kanya. Ayan, hello po sa ating kabarangay, ating barangay kagawad Bingbong Febrer ng Barangay Dayap, Kalawan, Laguna, at kay Kapitan Domeng Odihe, at syempre po kay Mayor Osel Karatihan ng Municipal of Kalawan, Laguna. Hello, Kagawad Gilberto Mongolas Jr. ng Barangay Poblacion 8, Tanay City, Negros Occidental, Santo Tomas, Sasmuan, Pampanga.
Kags Wilfrido David ng Barangay Cabiana ng San Juan, Metro Manila. Kagawad Heart Banta ng Barangay Palumaria, Bungabon, Nueva Ecija. Hello sa inyo at maraming salamat sa suporta at pagsubaybay. Kags, Yes, sir. sorry. Singit ko na dito, Barangay San Juan, Alegria, ano tayo ito? Municipality of Alegria, Barangay San Juan. Binabati po kayo ni Kags Butch, ni Kags Marie at ang inyong lingkod. Hello po sa inyo. Yan. Ayan, maraming salamat po at sinamahan nyo kami ngayong first segment. Itong second and third segment, kasama po namin si Congressman Brian Yamsuan. Ito pong second segment importante dahil didiretsoy namin siya ano ba sa tingin niya kung papasa pa ang panukalang 6-year term para sa mga barangay officials. Lahat po yan dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay